Good morning! Dito naman tayo sa Fortuner. So, tanungin ko lang kayo guys, no? Pag itataas nyo yung hood ng Fortuner nyo, anong una nyong napapansin? Isip-isip. Ano yung unang-una talagang napapansin nyo? Well, pakita ko sa inyo. Yan, ang una ko napapansin. Sobrang bigat ng hood ng Fortuner. Would you agree? Sa sobrang laki ng hood ng Fortuner, napakabigat para sa akin. What more kung mga babae or maliliit na... Hindi ko naman sinabi malaki ako, pero what more kung mga babae ang magbubuhat niya or yung mga maliliit na lalaki, eh siguradong may hirapan. Ako nga, hirap na hirap eh. Ang bigat buhatin ito. So, susolusyonan natin yan today. Susolusyonan natin yan sa pamamagitan ng pag-install ng hood dampers. Yan, isang set ng hood dampers sponsored by my kuya. So, binigay sa akin ni Untol yan, isang set, and yan ang i-install ko today. So itong set na to ay GT Pro Racing Project. Racing pala ito. So specific to para sa ganitong model na Fortuner. Ang Fortuner ko is 2019 at ang sabi is plug and play lang ito. Plug and play meaning wala nang bubutasin, sasalpak na lang using existing holes. And let's see kung totoo nga ito. Hindi ko alam kung saan binili ni kuya ko yan, pero I'm sure makakabili kayo niyan sa inyong suking auto supply, or I'm sure makakabili rin kayo online like Shopee, Lazada, or Marketplace. With regards sa pricing, pakitignan nyo na lang kung magkano dahil hindi pa nakita kung magkano. Bale, ito yung mga parts niya, ito yung pinaka-damper niya. Yan natin ko, okay. Ay, tigas. Tapos, ito yung brace para, I think sa hood to, ikakabit. Ito yung magkabilang dulo. So, samahan nyo ako para ikabit yan, para hindi na tayo mahirapang itaas ang hood ng ating mga Fortuner. Bali, ang kakailanganin yung tools ay 12 and 13 mm wrenches. So, let's do this. Okay, ang una kong gagawin is ikakabit itong bracket niya. Ito nakalawit na to, make sure it's on the outer side. Okay? Kasi kabilaan yan eh. Ito, para dito sa right side. Ito naman, para doon sa left side. Outer side, outer side. Hindi ganito outer side dapat ganyan. So ito para doon sa kabila. Ito para dito. So first step, magtatanggal tayo dito. Bali ang tatanggalin ko is yung first bolt. Yan. Bali ito rin gagamitin ko para ikabit tong bracket na to. Dito lang yan. Kita nyo ba? Iwas kalawang. Bali, ganyan na itsura niya pag nakabit. Isang bolt lang ang nakakabit, and then yung sa pangalawang bolt, hindi na. So, ganyan ang design niya. Ito ikakabit natin doon. Tatanggalin muna natin to. Yan. Yan lang. Tapos, sarado. So, sigipan nyo lang ng husto dahil medyo mabigat nga itong hood natin. Kaya kailangan lahat ng fittings ay masikip. Yan na itsura niya. So, next step, ilalagay ko dito yung pinaka-damper mismo. So, it doesn't matter which one kung gamitin nyo. Walang left and right dito. Make sure don't cross the threads. Lalagyan muna natin ng pampadulas. Siyempre. Suabe pag madulas. So ayan na siya, di ba? Dito naman sa other end, conveniently merong butas na nag-aabang. Tanggalin muna natin itong air cleaner cover. Kagaya nga na sinabi ko, hindi tayo magbubutas. So this part is medyo tricky dahil ito medyo nakatago doon sa likod. Papasok mo to doon sa butas, and then ito, i-insert mo sa likod. So, nakita niyo itong butas na to. Dito tayo mag-insert ng other end. Itong other end niya. Medyo tricky to dahil i-bend nyo lang to para mahawakan nyo while nasa loob. Ganito. Ganyan. And then, i-screw in nyo to. Medyo tricky siya. Kaso ganun talaga. So, ipapasok mo lang to. Yan. And then, ito. Ito lang yung pinakamahirap sa part na to.
Kung hindi nyo makita yung ginagawa ko at natatakpan ng kamay, pasensya na. At wala akong cameraman talaga. So, ang principle is, ito, pasok mo dito, ganyan. Pag nasa other side na siya, i-insert mo naman to. Tanggalin natin itong filter. Yun. Pasok na. Insert. Masimulan ko lang yung thread. Madali na to eh. Yun. Alright. O, yun na siya. Simulan ko na yung thread. Hihigpitan ko na lang. So, pwede na siya higpitan using your 12mm wrench. Higpitan ang gusto para sigurado. Para walang kalog. Kasi pangit ang operation nito pag may kalog. Okay, since kabit na yung upper end, saka yung lower end, okay, attach ko naman to dito sa other end. A few moments later. Okay, so mali pala ako. Mali ako, inuna ko to. Babaklasin ko muna to ulit para ikabit muna siya dito sa upper end ng damper bago ko siya i-fix dito. Yan. Yan. Okay, so that completes the right side of the vehicle. Although kaya niya nang suportahan yung hood, wag nyo pa rin tatanggalin itong hood stand dahil mabigat talaga, sadyang mabigat tong hood. Saka nyo lang tanggalin to pag nakabit na yun sa kabila. Doon naman tayo sa kabila. Okay, kabit na yung dalawang magkabilaan na dampers. Kaya tignan natin kung may pagbabago ba. So una, isara natin. Yung pagsara nito, huwag niyong persahin na bigla. Dahan-dahan lang kasi nga, kinokontra siya ng dampers. Otherwise, baka masira yung or ma-deform yung brackets pag binigla nyo. So, konting force lang, pahila pa, dahan-dahan. Nasa point na siya nababagsak na yung hood, pabayaan nyo lang. Yun. Tignan natin kung may improvement naman yung pagbukas. Oh. Kita nyo yung improvement? Kanina, hirap na hirap akong buhatin, di ba? So ngayon, madali na. Dahan-dahan. So, isang kamay. Alright? Check out nyo na lang sa online kung saan kayo pwede bumili. I'm sure marami kayo makikita dyan. Basta type nyo lang specifically para sa mga model ng inyong mga Fortuners. Thank you for watching, guys. Sana may natutunan din. I'll see you on the next one. Bye!